Magandang araw mga boss. I-check ko lang muna itong sasakyan ni customer. Dahil nga sa ang problema niya rito, nag-overheat. Lampas pa rin siya. Lampas pa rin siya kalahati. Dapat dito lang siya banda sa pangalawang guhit ka. No? Nasa baba, di ba? Oo, lampas na ng konti sana eh. Yan tayo, nasa baba, oh. Ayan, oh. Dapat dito lang siya banda. Aircon mo nga. Kung makikita nyo mga boss, medyo mataas nga itong temperature ng makina ni customer. Actually, napacheck up na ito ni customer at sinisingil daw siya ng 10,000 mahigit para masolve nga itong overheat. Ayan, oh. Rebusin mo nga. Sige, rebus mo lang. Abutin mo nga ng trip. Opa, alay lang. 2.5. Copy, tama. Hindi naman nagbago eh. Medyo bumaba pa nga eh. Hindi kaya ang problema na takay. Problema yan? Hindi naman masyado mabigat ang problema pag ganyan. Overheat lang eh. Kita mo, bumaba pa nga ng kaunti oh. Oh. O di ba? Bumaba pa nga eh. Ibig sabihin, wala problema ito sa makina. Ang problema niyan, yung mga pan o kaya yung silicone oil, nandun ang problema. Maaring mahina na yung buga ng hangin, kaya tumataas. Ilan ba umabot nung nag-overheat ka? Ilan umabot? Dito mismo. Saan? Sige, turo mo. Saan dyan? Isa na lang yung tira. Isa na lang. Malapit na. Nag-danger na pala. Danger na. Kaya in-off ko na yung aircon. Medyo Nung in-off mo yung aircon, bumaba. Ganyan na siya. Di ibig sabihin, wala sa makina yung problema. Kasi in-off mo yung aircon, biglang biglang bumaba eh. Ibig sabihin, pwedeng hindi gumana yung auxiliary pan sa aircon mo. O kaya yung pan ng yung clutch pan, freewheeling na masyado. Ganun lang naman. Kung naman, maliit na problema. Pinapalaki mo pa eh. Mas ka na, kapag natakbo kami ng malayo, baka inaano ko yung overheat, gano'n na naman. Kaya i-check din. Kasi pinapacheck ng boss. Kasi nga, itong problema natin, hindi ko naman mapatunayan na nag-overheat yan, umuulan, Pero ma-check ko, titignan ko yung Payungan mo na lang ako. Para ma-check natin. Ito ako labi. Payong mo na saan? Huwag patayin yung Alam niyo mga boss, problemado si customer dahil nga sa driver lang siya dito. Hindi talaga siya yung may-ari. Ang problema, parang siya pa raw yung nasisisi pag nagkakaroon ng sira itong sasakyan. Pag ako, iwanan ko yan. Pero kung makikita nyo itong driver, nagmamalasakit siya dito sa amo niya. Biro mo, hinanap niya pa ako dahil nga sa ang gusto niya, wag daw sila maloko at hindi mapagastos ng malaki yung boss niya. O di ba ang tawag doon, pagmamahal ng isang empleyado sa isang employer? Kasi kung salbahe itong driver, wala siyang pakialam kahit gumastos yung boss niya. Kaya sa nakita ko, matino itong driver. Ipaswitch off ko nga itong aircon niya para makita ko yung standing ng auxiliary pan niya kung meron siyang problema. gumana eh. So far, pag switch off ng aircon, sabay naman itong auxiliary pan niya. Kaya walang problema ito sa wiring. Balikan ko yung pag-check up dyan. Ingay naman ito. Tumahimik ka. Kala mo naman, hindi ko alam yung maingay. Tumahimik ka. Sige. Patay mo ngayon yung makina. Nabi tumahimik ka eh. Ipaswitch off ko itong makina para ma-check ko naman itong clutch pan niya. Tapos, i-check ko itong pan blade niya. Ikutin ko yan mga boss kung freewheeling ba or kung pigil pa yung pag-ikot. Gaya nito, pigil pa naman yung pag-ikot niya at wala akong makitang problema. At sa nakikita ko dito sa clutch pan niya, wala naman siyang problema or hindi naman siya kailangan dagdagan ng silicone. Kaya sinabi ko dito sa driver, Kung na gumawa nito, i-drain mo lang yung radiator muna. Okay naman yung pan eh. Ganda naman, wala na siya pwede. pero dito sa auxiliary pan niya mga boss, Ayun nga lang, ito. Obserba mo to kung minsan Dinamanter. yun lang. Yun pala eh. Tsaka lumakas. o di ba mga boss,
Sa driver na rin ang galing yung sagot na itong auxiliary pan niya minsan tumitigil. Pag ganyan, mag-overheat talaga itong makina niya. Kaya pala sabi niya, pag nag-aircon, dun biglang tumataas yung temperature. Tapos tinatanong niya rin ako baka daw may problema itong thermostat niya. Dapat pag may problema sa thermostat, kahit patay yung aircon, ano yan, mag-iinit. Ganun. Alin, magic? Kapag naka-aircon lang, dun lang mag-aano. Pag doon na rin ito, anong lalagay na kulat din. Kulang. Oh, may nabibili puro kulat talaga. I-drain mo na lang to para hindi ka nagmasok. Sabi mo, kulang sa budget eh. Kaya nga, Nahiya naman ako mamaya eh. Yung mga ganun lapit sa akin, unang tinuturo ko lang kung paano nyo gagawin. So nakita ko dito, etong pan mo, tumitigil. tumitigil Ah, pag minsan kasi- ano eh. Yung tumitigil, minsan, Yun nasa biyahe ka, hindi siya nagkontong auxiliary pan mo, natural, naka-aircon ka, mag-iinit talaga yan. Kaya ang laki-laki. Magkano sinisingil sa'yo? Ano yun? Magkano yung 4-5 yung ano yan. Bago, tapos isabay daw yung linis ng ano. Tama. Ng 9. Tapos ano, 10 din. Tapos papalitan din yung... Biro mo, samantalang pag nakita mo na may problema tong aux pan, Yan lang pa. ikaw, palitan mo na lang yan. Tapos, yung tubig, palitan mo na drain mo, linisan mo, palitan mo coolant. Kasi thermostat kasi, hindi ko mahatulan. Alam mo kung bakit? Yun nga. Kasi pag wala naman siyang aircon, hindi naman ako ng aircon, di ba? Hindi naman siya nag-overheat eh. Pero normal lang po sir pag natagis yung ano, pag abang Hindi ka, natural tumigas ng natural malambot naman yun, hindi naman matigas eh. Ang pakiramdam mong matigas dyan, yung hose, dahil nga sa, depende naman, pag yung mga ganito klase sasakyan, matitigas talaga hose nila eh. Pero hindi mo siya maigi, hindi naman eh. Ngayon, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, baka itong possible, sabi mo minsan nakita hindi gumana, di ba? Ayan na andyan na yung problema, andyan na yung cause, di ba? Ang diskarte mo lang naman yan, tanggalin mo lang tong grills. Yan, tanggalin mo ito, matatanggal mo na yan. Basta paras lang ng sakit, itap mo na lang, ganun lang, tanggalin mo lang yung tornilyo dyan. Itinuturo ko na dito sa driver yung gagawin niya para hindi na nga sila mapagastos. Swerte naman ang boss ko. Pag ako, iiwanan ko yan. Wala, paldado kasi. Kaya ay mababaldo talaga yun. Ibiro mo yung sasakyan niya, ikaw ang magsasakripisyo para magpagawa. Mali yun. Pag ako, iwanan ko yan. Baldado na, ganun pa ugali. Kaya tuturo ko lang sa yung gagawin mo para hindi ka niya. Ba't di kasi umalis dyan? No. Dami pang utang sa amin. Kulang-kulang yung mga yan, kaya hindi pa makaalis na. Salbahay? Hindi pa nga. Kaya ayoko gawin to eh. Ano yung ano? Mamaya sa'yo pa singilin yung gagastusin. Wala. Okay naman tong okay naman sir, okay, wala problema dito. Wala. Itong tagas wala bang ano yan? Ayun. May tagas. Tatas, gasket to eh. Ayun, may gasket yan Gasket higpitan mo lang itong tornilyo rito sa ilalim higpitan mo lang. Bisa lumuluwag lang yan lumuluwag lang yan. Sa AGR? Sinalo ko, baka puno-puno ng carbon. Yun nga lang mga boss, pagdating dito sa AGR, dapat ako yung gagawa niyan. Kasi nga, baka pag tinuro ko naman dito sa driver, hindi niya rin maayos ng maigi. Di bali ako, malakas yung tsamba ko. Kaya sinabihan ko na lang siya na re-sked na lang namin yung paggawa ng AGR. Pansamantala, yung pinapagawa ko na lang muna yung unahin niya. Ito nga yung sa radiator. I-drain niya yan. Tapos yung aux pan, i-monitor niya para masigurado niya na tumitigil nga talaga. At kung totoong tumitigil, pwede niya nang palitan. Di ba? Nakatipid siya. Turuan na lang kita para nga hindi rin mapagastos tong boss mo kahit na hindi maganda yung ugali niya. Maganda, kami nga titis na Biro mo? Mahirap naman pag-alis kasi marami pa siyang kulang sa amin na mga Beneficio mo. kulang mga lahat, hindi pa Binibigyan. 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 Ba't Kaya di nyo yan sa labor? Antay ko nga na kami, parang iano ko. Labor. Kita mo, ganyan pala ugali niya, tapos papagawa mo sa akin yung sasakyan niya, siniswerte pa yan. Inaano ko. Ang ginagawa kong tao, yung mabubuti, pero yung mga ganyan ugali katulad ng boss mo, hindi na. Turuan na lang kita kung paano maggawin. Eto, kalasin mo lang to. Ito. Wala sila. Pag tumitigil-tigil, tapos bumili ka na nito, kahit may nabibili niya kahit surplus. Itong O surplus Japan yung pan, tapos makakamura ka, makakukuha mo lang siguro yan. Mga estimate ko lang siguro mga 2,000.
Magkano bigay sa'yo? 2.5 niya, so plus po siya. Oh, kita mo, tama. Pinaka-brand Oh. new niya, ano, 4.5. Oh, di ba? Mas malakas para sa akin mas maganda pa 'yun. Kahit Kasi sabi mo tumitigil di ba? Tumigil O pag may mga time pag nag-aircon ka, hindi mo alam, tumigil yan kaya tumataas yung temperature mo. Check ko na kung may ugong, kung wala. Ini-screwan ko yung ano. Paluin mo lang gagana yan. Oh, yan ang problema na. Kasi talagang hindi ako palo sa thermostat eh. Pangalawang palit ko na to eh. Okay mo. Ganun din Ay, yung ko rin ano nagpalit dati? Yung sa pinagawa ko sa aircon na. Oh, hindi mo pa natandaan kung paano palitan? Mabilis lang siya. Tadi lang pala eh. Kalasin mo lang yan. Ito lang na makakalasin dyan. Para hindi na papagastos yung bus mo. Mahalin mo yun kahit na baldado na. Nahihirap kasi ang ano na yun eh. Pag yung mga may sira na ganito na kumakalmot ang ulo yun, parang amin pa yung sisi. Oh? Ikaw pa kaya pag sisisihin? May sira yung mga sakyan. Parang ayaw ko magsabi ng kasama ko yung driver din kasi iwan ng parang sa amin yung sisi. Salbahe, no? Kaya pala wala akong pakiramdam gawin to. Kaya nga sabi ng para ka. Yun na lang yung sabihin sa pantalaga. Masakit ang loob ko gawin yung mga ganitong klaseng ugali ng amo, sa boss. ano, Pasensya ka na. Sa mga ugali, ayoko ng ganyan. At dahil nga sa nasabi ko na kung saan ang gagaling yung overheat, dito naman tayo sa problemang kalampag. At meron daw itong lagutok pag nililiko ng pakaliwa at pakanan. Ano to? Pinababiyahe mo? Oh! Oo. Lakas na lang nito. Oo nga. Pinag-grab mo to, sir? Ilang kilometer? 130,000? Anong model? 19? Oh, yung una, sir. 2019. Ito? Pangalawang ano na yan. Napaano ko yung ilalim. Lakas nga kahit ano lang na lakas. Tak, ganun? Oh. Tapos pag yung namebreno ako, gumagano siya. May sira to, sir. Yung gumagano yung manibela, pag nagpipreno ka, Hindi naman yung ano lang, parang may... kaya nga ramdam mo yung gulong, parang ganun. pumapalag yung gulong. Ayaw niya ng manibela, ang gusto niya gulong. Yung ganitong problema mga boss, sa rack and pinion assembly yan. Positibo na yan. Alam niyo mga boss, for check up lang din yung gagawin ko dito dahil nga sa meron akong naka-schedule na ginagawa. Kaya lang dumating sila, check up ko na lang. Pero check up lang nga muna. Sige sir, piti ba manibela? Huwag masyado sagal, basta bilisan mo lang. Yan, ganyan, tama yan, medyo mabilis lang. Sige, bilis. Mas mabilis. Kita niyo yung steering boot, bumitaw na. Pero itong lower arm bushing niya, okay naman. Sa pag-check up na ginagawa ko, okay pa naman itong lower arm niya, yung bushing, matibay pa naman. Grabe, sura na ito. Lambot to. Steady lang, sir. Kalog. Pero itong stabilizer linkage, palitin na yan mga boss. Pati itong stabilizer bushing niya, palit na rin. Kita naman sa sway bar niya, may kalog. Kaya papalitan ng bushing ito. Sa kabilang side, sir. Sige, pahit lang. Uy, wala, palit talaga. Sira. Sige, galaw sir, mabilis. Dito naman sa kabila, malala yung sira ng racket. Nako po. Pati yung busing niya, sira magalaw to. Pati racket, sira. So far dito sa shock mounting niya, wala naman ako makitang problema. Wala naman kasing lumalangit-ngit. Okay na. I-road test nga namin ito para maramdaman ko naman yung sa shock absorber niya. Pati yung kabuuan ng suspension arm niya, ma-check up na rin. Okay. Buti natitiis mo yung ganyan pa. Oh? Parang mawawasak. Parang mawawasak yung pang ilalim eh. Ano ko kasi yung lower arm suspension para pag huwag na natin palitan yung lower arm, medyo mahal kasi yung lower arm karamihan sa mga di ba titingin ay yung kagad ang suspense di ba
Na ano na to ng ano po eh, yung rack and pinion niya po. Na, galaw na? Nagalaw na eh. Ano ginawa? Binaba? Binaba po. Ano nangyari nung binaba? Parang inano lang yata yun. Yung pinahigpitan lang yata. Ano gawa ni Rack and Pinion? Hindi nandun yung problema eh. Alam niyo mga boss, medyo mapapagastos dito si customer kasi marami akong nakitang problema dito sa pangilalim niya. Unang-una yung racking, yung tie rod, stabilizer bushing, stabilizer linkage. Number 1 na nga itong rack and pinion niya or EPS. Lagi akong nanonood sa ano nyo sir eh. Oh? Kaya lang sa misis ko yata yun, yung ano sa TV. Sa TV kasi akong nakaano. Tapos inaano ko yung mga daan na pinupuntahan nyo. Nakita ko yung Petron sa ano. Sabi ko malapit lang doon sa Lubak mo. Wala. Walang problema sa ano to. Sa suspension arm. Oh, okay na sir. Okay na. Naano ko na. Saan? Diretso pa? Hindi na. Balik na tayo. Yun lang naman sinigurado kasi nakita ko may problema ito sa rack end, may sira. Tapos stabilizer link. Nakita ko na yung mga diferensya niya eh. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo lang yung susunod na video. Actually, check up lang talaga yung ginawa ko dito. Para kahit papaano, hindi naman masayang yung punta ni customer. Sa pag-check up naman na ginawa ko mga boss, isang Mountain Dew tsaka isang Skyflex, okay na yun. Pero kung kaligayahan naman ng puso mo after ko ma-check up yung sasakyan mo tapos umalis ka na lang basta, mas okay yun. Kasi 70% yung mga nagpapacheck up sa akin, ganun ang mindset nila. Gaya nga ng sinabi ko, okay lang naman yun. Kasi nga, meron naman nagbabayad nun, yung nasa taas. Yung padalhan lang ako ng Diyos ng mga subscribers, ng mga likers ko, malaking bagay na sa akin yun. Kaya lang ito si customer, sinabihan ko na sa ngayon, hindi ko pa siya magagawa. Hindi, papa-schedule lang naman ako. Alam ko naman yung ano nyo po. Hindi, nagpapauni lang ako. Baka Hindi ko naman kayo bebersahin na kung kailan kayo available. Salamat naman at maunawain si customer. Wala. Okay, wala akong maramdaman sa lower arm niya. Ang lower arm ba sir yung nasa sa ilalim. Tatlo yung ano? Tatlo. Tatlo yung kanto. Ayun. Ba't nagpalit ka nun? Hindi. Hindi pa. Medyo nakita ko malambot yung bushing pero hindi ko pinapalitan yun kahit gano'n siya kalambot. Unless na talaga nakita ko humiwalay na yung bushing. Ayan o. Pag ganyan packet at na sira yung bushing sa lower arm, malakas yan. Gaganon yan. Dito sa nakita ko sa'yo, okay naman eh. Kaya lang, ito gagastos ka rin. Hindi kung ano naman magkano yung ano. Ang gusto ko, yung satisfied ka na na maayos yung sasakyan mo, na maliit lang ang ginastos mo. Ayun yung... Kasi minsan may nagpagawa nga sa akin, di ba napanood mo? Sabi ko 35,000, laki-laki naman yan. 900 lang ginastos dami nga sabi ko, grabe naman yung singil nung Kaya naano ako sa inyo sir eh. Pinapanood Hindi, totoo naman yun. Kung talaga naka-video naman yun eh. Na totoo naman yung ang laki talaga ng dala ng customer na pera. Sabi ko, bakit may ganun bang estimate? Ganun kalaki? Sobrang laki naman. Meron pa yata yung 60 na napanood ko rin yun. Meron. 60, 39, 42, mga ganun. Lalaki sa lalaki. Sabi ko parang Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.